Magugulat ka sa nagawa ni PBBM na hindi nagawa ng mga naunang presidente sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang malaking tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pagbabayad ng utang ng Pilipinas na umabot sa record-breaking na 2.2 trilyon pesos noong taong 2024. Isang hakbang na hindi pa nagagawa ng mga naunang naging Pangulo ng bansa. Noong 2024, nakapagtala ang gobyerno ng pinakamalaking bayad sa utang sa kasaysayan ng bansa. Umabot ito sa 2.02 trilyon, mas mataas ng 26% kumpara sa 1.6 trilyon na binayaran noong 2023. Sa kabuuang halagang ito, 1.26 trilyon ang ginugol sa amortisasyon o pagbabayad ng prinsipal, habang 763.31 bilyon naman ang napunta sa interes. Hindi ito basta-basta. Ang pagbabayad ng ganito kalaking halaga ay nangangailangan ng disiplina sa paggasta at maayos na pamamahala sa ekonomiya. Isa itong indikasyon na seryoso ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbabalik ng tiwala ng mga nagpapautang at pagpapabuti ng fiscal health ng bansa. Sa ilalim ni PBBM, tila naging prioridad ang pagkontrol sa utang, lalo't lumubo ito dahil sa mga utang na ginawa ng gobyerno noong pandemya. Imbis na patagalin pa ang pagbabayad at hayaan itong lumaki dahil sa interes, mas pinili ng kasalukuyang administrasyon na tapusin agad ang malaking bahagi nito. Ano ang ibig sabihin nito para sa bansa? Una, nababawasan ang kabuuang utang natin, kaya mas nakakahinga tayo pagdating sa mga bayarin sa hinaharap. Pangalawa, bumababa ang interes na kailangang bayaran taon-taon. Pangatlo, napapabuti nito ang credit rating ng Pilipinas, na nangangahulugan ng mas magagandang loan terms kung sakaling mangailangan muli ang gobyerno. Pero hindi rin ito ligtas sa mga kritisismo. May mga nagsasabing masyadong malaki ang inilaan sa pagbabayad ng utang, kaya nababawasan ang pondo para sa mga serbisyong panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at ayuda sa mahihirap. Sa madaling salita, kung may benepisyo ang agresibong pagbabayad ng utang, may kapalit din ito. Sa kabila ng lahat, hindi maikakaila na ito ay isang bagay na hindi nagawa ng mga naunang Pangulo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, lumampas sa 2 trilyon ang bayad sa utang sa loob ng isang taon, at ito ay sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Kung ito ba ay magpapatuloy at magbubunga ng mas matatag na ekonomiya sa mga susunod na taon, yan ang ating aabangan. Pero sa ngayon, malinaw na isa itong hakbang na pwedeng ipagmalaki ng kanyang administrasyon. Ako'y umaasa na mas marami pang ganyang desisyong pabor sa kinabukasan ng Pilipinas ang makikita natin. Ikaw, ano sa palagay mo, kabayan? I-comment down below. Salamat sa panunood, at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli.